sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa mga Mista Mayor BBM Benji Banyes Magalong, alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ang tanong dito, saan ba galing itong lahat na ito? Apparently, base sa ating mga bugwit or informante, no, to borrow the term used by one of our local broadcasters, ayon sa ating bugwit, base sa ating bugwit, ika nga ni Mr. Deo Macalma, Damdaming Bayan. Ang lupit talaga ng best friend mo, Mayor Along Malapitan, ha? Talagang ayaw tantanin dating Senador Trillanes, ang dating Pangulong Digong Duterte, abay pati Senator Bongo, abay grabe ha? Abay nag-file na naman ng panibagong kaso, plunder case. Ang dating Senador Trillanes kay dating Pangulong Digong at ilan niyang kaalyado, ayan at ito'y may kinalaman doon sa bilihan ng dalawang barko, ha? Yung Navy Frigate project. At magkano ba dyan, ha? Abay, teka, ang supplyan, di ba maayos yung supply ng Hyundai? Ayan, abay, kotse ang ginagawa nito, gumagawa din pala ng mga barko, mga kaibigan. Sinasabi ito yung Senator Trillanes, meron daw pinaburan na kontraktor. Ayan. At sabi ni Senator Trillanes, pumalag daw noon ang dating Navy Chief na si Vice Admiral Ronald Joseph Mercado, at nung hindi pumayag, siya ay pinalitan. Damdaming Bayan. Good mo. Pero sabi ni Senator Bongo, lumang tugtugin na yan, Trillanes. Ayan, rehas na yan. Pero abangan natin kung ano ang mangyayari, ha? Pero ito po, Mr. President, good morning. Naku, ang Pangulong Marcos, tinabla na naman ang Senado, ha? Pero alam po niyo, Mr. President, siguro po yung mga isinusubo sa inyong mga report ng ilan ninyong mga cabinet members, abay suriing mabuti, ha? Dahil sa totoo lamang po, Mr. President, yung iba dyan ay pinapaikutan kayo. Katulad na lamang yung issue ng flood control project, ha? Ibinida-bida po niya, Mr. President, sa SONA, ha? 5,000 plus na flood control projects ang natapos. Ilang araw lamang po, Mr. President, nagkaroon na ng habagat at bagyong Karina. Ayan, binaha ang Metro Manila at Makaratig probinsya. Siguro, Mr. President, Apo Lucas, ha? Geraldic De Leon, pwede bang gayahin mo, Apo Bonget, yung ginagawa ni Apo FM Senior nung araw, di ba, Manong Perlito? Kung sa military po ay meron silang tinatawag na intelligence at counterintelligence, ang dating Pangulong Marcos po, mahabigan, malupit, ha? Abay, 3 ang mga tinatanggap niyang intelligence report. Noon, ang Defense Secretary ay si Manong Johnny. Abay, merong sariling report ang Manong Johnny. At bukod dyan, para ma-counter-check kung tama ba ang report nitong si Manong Johnny noon,
abay meron ding report, intelligence report na isinasubmit ni Jan Kulot, ayan, General Kulot na, Apo Fabiana Ber, ayan, di ba manong Colonel Peter Balinang, ha? Ganyan po ang dating Pangulong Marcos. Pero para ma-counter-check di mahabigan ang report ng Manong Johnny noon at General Fabian Ber, meron pa siyang taga-opisyal na Malacanang na meron ding report. Ayan, para kung halimbawa hindi magtugma yung report ni Manong Johnny at General Fabian Ber, merong aasahan pa ang Pangulong Marcos noon para malaman kung sino ang may tamang report, kay Enrile o kay General Fabian Ber. Ganyan po, ha? Si Apo Guimo de Vera ba yun? De Vega? Sino nga ba yun, Manong Perlito, ha? Kayo mga nasa Malacanang, Perlito, Coloma, ayan, Colonel Balinang, kaya nasa PGB nung araw So alam nyo yan. Ganyan po, mahabigan, para siguro, Mr. President, kaya kailangan nyo ng ganyan para hindi po tayo napapaikutan. Dito sa PUB modernization naman, hindi naman tayo tutulos talaga sa pati yung mga ibang grupong tumututol dito sa programa, Mr. President. Ang tinututulan lang naman nila yung ilang sistema rito na katulad na naman yung napakamahal na pagbili ng mga sasakyan na made in China, na after 1 year, 2 years, si Rana, wala na mabiling pyesa. Mga tipo bang ganun? Pagkatapos yung ilolong, ayan, abay, ang taas ng hulog, amortization. At isa pa, yung mga ruta ng mga jeep ni Mr. President. Ayan, itong si, pareho kasi itong si Pangulong Marcos at si DOTR Secretary J. Bautista, ha? Sobrang mga babait. Ayan, kaya tuloy sila ay napapaikutan ng mga salbay sa kanilang paligid. Ayan, ito na lang si si Manong Jimmy Bautista, ha? Sino ba yung Yusek mong salbay niya na kayo po ay inilalagay sa alanganin na Mr. Secretary? At si Pangulong BBM din. Apo Manny Bonoan, ayan, apo pati si, ayan, isa rin mabait itong si Secretary Manny Bonoan. Kaya tuloy ang dami-daming flood control projects na hindi naman talaga nagawa. Ayan, siguro Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ha? Baka pwede itigil nyo muna yung mga pagbibigay ng mga project sa mga flood control projects na ilang kongresista natin. Dahil sa totoo lamang po, ayan, kaya sandamakmak ang flood control project. Alam to ni Senator Amy Marcos, ha? Dahil pati siya nung kongresista, ha? Nung congresswoman siya, inaalok din ng ganito. So matagal na po yan. Kasi ang flood control project, kaya ang daming kongresistang gumagawa ng flood control project. Pinagkakakitaan talaga. Ayan, yung iba nga dyan, wala nang flood control kasi wala naman daw audit. Daming bayan. Ay nako talaga. At siguro ang sisihin din natin ibang kongresista pagka hindi pumalag naman yung district engineer. Yung mga taga DPWH, ayan, sa kagustuhan ni Congressman, gusto ko flood control, gusto ko dito, ha? Ayan, pagka pumalag, gigipitin, ipapatapon doon sa Sikihor. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma at ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? Abay talagang bumabanat na. Abay, wag niyong masamain po, mahabigan, kung may upak man talaga itong si dating si Vice President Inday, sa totoo lamang po, although na ngayon lang nagsasalita, tama rin naman yung ibang mga sinasabi ng Vice Presidente, ha? Siguro yung mga sinasabi, Mr. President, yung mga kalyado ng Pangulo, yung mga sinasabi ni Inday ngayon, naku, lalo sa issue ng corruption, ha? Abay, huwag niyo masamain. Dapat tignan at imbestigahan. Dahil Mr. President, pati ang mga generals ngayon, naku, talaga, oo. Abay, may mga grupo ng mga generals ngayon, lalo yung mga nasa AGFO, ayan, Association of Generals and Flag Officers, ayan, abay, ang sinisisi ng mga retired generals po, Apo Manny Bonoan,
hindi po ang flood control project ninyo, ha? Ayan, ang ugat daw po ay yung mga kongresista. Ayan, na ang mga project po ay ang dami nilagay sa flood control, ha? Kaya lang ala naman nangyari. Ayan, meron din patsi-patsi. Ayan, at siguro national government na ang dapat mga siwa dyan, ang public works, ha? At huwag na idaan sa mga kongresista. Pasensya na po yung mga ibang kaibigan natin mga kongresista. Although hindi naman lahat, malaki kasi ang ano dyan, ha? Malaki ang cut. Daming bayan. Sandali lamang o nga pala, ha? Mamaya makakausap natin yung isa opisyal ng PhilPost, Philippine Postal Office. Ayan, Executive Secretary Lucas, Manong Lucas, ha? At Chief Justice Alexander Jesmundo. Ayan, sino po ba ang de jure at de facto Postmaster General dito sa dalawa? Abay, si Mike Planas ba? O itong si Luis Carlos? Ayan, mamaya po, mahabigan, na-interview natin si Postmaster General Planas kahapon. Ayan, magpapaliwanag dito po yung isa pa. Ayan, isa pang Postmaster General. Ang galing, ano? Dala-dalawa ang Postmaster General. Ayan, Luis Carlos naman. Mamaya pag-usapan natin yan, Justice Sama Martires. Daming bayan. Pero bago ang mga isyong yan, bago lumamig ang paalmusal ng ating Lugaw Queen, DZRH Operation Tulong Wonder Woman, may paalmusal pala ng masarap na lugaw sa mga nasunugan dyan sa may Bacoor, Cavite. Alamin tayo report mula kay RS15. Giselle Ricafort, please come in. Giselle, mainit mo ba yung lugaw? Tirhan mo ako, ha? Magtabi ka na isang platito. Isang mangko, isang cup. Oo, nasa mobile na ng DZRH. Nagpapalugaw nga lakay, nagpapaalmusal itong DZRH Operation Tulong sa mga nawalan ng bahay sa malaking sunog na sumiklab sa City Wawa, Barangay Zapote 3 dito sa Bacoor, Cavite kahapon. Kabilang na rito sa 285 kataong nanunuluyan ngayon sa covered court ng Barangay Zapote 1 at dito sa 289 na katao sa covered court ng Talaba Elementary School. Sa pangunguna ng ating Wonder Woman may binauhan, nagbitbit ang Operation Tulong ng 5 malalaking kaldero ng lugaw na may itlog at mineral water sa mga bakwit. Galing na kami na kay Zapote 1 kanina at tumawid na kami dito sa Barangay Talaba para magpaalmusal katuwang si Barangay Zapote 3 Captain Ernesto De Rosa at yung sangguniang kabataan. Isang senior citizen yung patay habang isa rin yung sugatan sa malaking sunog kahapon sa Sitio Wawa na itinaas pa sa second alarm. Ayon kay Cap De Rosa, mahigit 2,000 katao yung nasunugan sa lugar at ngayon pinag-uusapan na ng lokal na pamahalaan ang kanilang relokasyon. Pagbagsak ng kandila habang nag-aaway ang isang mag-asawa ang sinasabing dahilan o pinagmulan ng apoy. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Mag-asawa pala yan, ano, ha? Ayan, pero anyway, maraming salamat sa palugaw, Wonder Woman, Giselle, ng ating DZRH Operation Tulong. Pero alam po niyo mga habigan, ang dapat naming pasalamatan dito ay yung mga nag-i-sponsors po, ha? Yung mga nagdo-donate dito sa DZRH Operation Tulong. Pasalamatan ko yung mga brethren natin sa Chodoro Calamasonic Class 136, Kuyang Teddy Calaw, ayan, Kuyang Rolly Masangkay at Neil Alcaraz, at mga brethren natin sa Calaw Lads. Sila ay nag-donate ng 100,000 pesos po, mahabigan, ha? Yung kinita sa kanilang golf tournament. At ganun din ang Manila Travel Square and Compass Club. Ayan, Kuyang Fiscal Winnie Edad, Kuyang Ador Arevalo, ha? At siyempre yung mga brethren natin dyan, at itong si Kuyang Boy Pique, ayan, at siyempre mga Kuyang Kenneth Go, ayan, Ngo, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, Attorney Orly D. At siyempre, sino ba yung mga nag-donate dito sa Operation Tulong? Ang dami po, ha? Ayan, mga brethren natin,
pati ang NCR Travelers Golf Club. Abay sila po ay nag-donate dito. Kaya, so yung po mahabigan, yung binibigay nating tulong, pambili ng gamot sa ating mga pasyente, at pag kami nasusunugan, diyan po napunta ang inyong mga donasyon. Maraming salamat po sa inyo lahat at mabuhay po kayo. Daming bayan. Sandali lamang at merong report sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang? Aba, ang Pinay boxer na si Nesty Petesio, pinasalamatan ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagsungkit ng bronze medal para sa Pilipinas. Di ba si Ira Villegas di ba Yuel, di ba bronze medalist din ito? Si Ira Villegas, ayan, nagtatams up si Lotto King, ayan. So dalawa ang natin, bronze medal natin, si Nesty Petesio at saka si Ira Villegas. Bukod sa gold medals na nakuha ni Yulo Kaloy Yulo, ayan. Sana may pag-asa rin itong anak mo ba ito, Governor Obet Pagdanganan, si Bianca Pagdanganan. Kaya lang yung pang-anim yata dun sa ranking ha? Ayan, abay 1 over yata sa score ha? Kaya medyo, pero may chance pa rin. Malay natin makasilver o maka-bronze ang ating Pinay golfer na si Bianca Pagdanganan. Pero yung Pinay na pambato natin, si na naging Japanese na ha? Although na Japanese ang father, ayan si Suzuka, ayan. Abay parang nawala sa top 10 mahabigan doon sa ranking doon sa Golf Olympics. Daming bayan. Narito ang report mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang? Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, binati at pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Nesty Petesio sa panibagong Olympic bronze medal para sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ipinakita ni Petesio sa buong mundo na walang inaatrasang hamon ang mga Pilipino. Ipinagmamalakian niya ito ng buong bansa. Nagpaabot rin ng pagbati si First Lady Liza Araneta Marcos kay Nesty. Pinasalamatan ng unang ginang ang Pinay boxer sa magandang laban at pag-uwi ng bronze medal. Sabi pa ng First Lady, tunay na boxing champ si Petesio sa puso ng mga Pilipino. Ito na ang pang-apat na medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics, sunod sa 2 gintong medalya na nasungkit ni Carlos Yulo at bronze medal ng isa pang Pinay boxer na si Ira Villegas. Itinatakda sa batas na ang bronze medal sa Olympics ay may katumbas na 2 milyong pisong cash incentives. Lakay? Miss Let, aba itong si Ira Villegas kasing katawan mo lang pala ito ha, hindi katulad ni Petesio na muscle ang mga braso ha. Ayan, medyo payat pero grabe ha, ang lakas manuntok ha, parang Manny Pacquiao. Oo. Ayan, so anong pangako ng Pangulong Marcos, kailan sila ipapatawag sa Malacanang? Kailan sila magka-courtesy call? Wala pa schedule? Wala natin lakay sa pagbabalik nila sa Pilipinas. Ayan, at wala bang cash incentive na bukod sa pangako ng PAGCOR, wala bang ibibigay sariling pera galing sa bulsa ng Pangulong Marcos at First Lady para sa mga Olympic medalist natin? O meron daw lakay, pero hindi pa malaman ni Presidente kasi ang dami na daw tatanggapin ni Carlos Yulo. Oo nga. Talagang ganun. When it rains, it pours. Ika nga, deserving naman eh. Ayan. Sabi ng Presidente Lakay, deserve ni Yulo ang lahat ng pwedeng ialok sa kanya ng sino man. Alam mo, sabi ng mga marites natin sa Paris, ha? Ayan, inggit na inggit ang mga atleta sa mga Pinoy athletes na nakuha ng mga medals. Dahil sa Pilipinas daw, milyon-milyon ang ibinibigay sa mga nanalo ng mga nakakuha ng medals. Oo nga, narinig ka doon sa, di ba sinasabi ng mga, anong tawag ba sa kanila,
commentator doon sa mga laro na official ng Pilipinas doon kasi nga malaki yung katumbas na cash incentives ng medalya sa Pilipinas para dyan sa Olympics. Masabi natin sa inggit lang kayo. Wala bang ganun sa nga pala sa abroad nga pala? Wala bang cash incentive sa mga ng mga gold, silver, bronze medals? Hindi natin kabisado. Oo nga, Common na yun. Yes. Bihira kasi talaga. Ngayon lang kasi tayo nakatim ng gold medal ulit kaya gold, kaya dapat magsaya tayo at para maengganyo ating mga atletang magsanay na maayos at mabuti. Inumpisahan niya kay Heidelin Diaz Lakay, di ba? Pumuhos din naman yung mga rewards sa kanya. Ayan. Si Onyok din, ayan. Kaya lang yung pangako kay Onyok, di yata natupad. Wala pa kasing batas nun Lakay. Wala pang batas. O nga, Ayan. Anyway, congrats. Ayan, sige. At tingnan natin. Ano pa schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng... ano ba ngayon? Huwebes. Ayan na. Lakay, ayan. Dadalo ang Pangulo sa 123rd Police Service Anniversary dyan sa Krame at sa Pirmahan. Nga pala, ang dami daw SWAT PSG ngayon dyan sa Krame dahil 123rd anniversary ang Philippine National Police. Jelmar Bill, congratulations. At pagkatapos dyan ay dadalo rin ang Presidente sa pirmahan ng alyansa sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas at ng Nationalista Party. Nationalista Party? Kay Senator Manny Villar, kay Principal? Talaga talagang politika na talaga. Ayan, election na Ayan, Apo General Thompson Carbin Lanchon. Ayan, okay na ba yung finalist natin ng mga senatorial candidates ng administrasyon? So, sino ang manunumpa pa sa lakas sa Partido Federal? Wala pa. So far Lakay, basta ngayon ay pirmahan ng alyansa ang partido ni Presidente at ang Nationalista Party. Ayan, okay. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Thank you. Balik sa iyo Lakay. Good morning. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Daming bayan. Ihabol nga natin ang report mula kay Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado naman, Raymond? Naku, grabe, may iyakan blues kahapon sa Senado. Talagang napaiyak ang aktor Nino Mulak ng isalaysay po mahabigan kung paano hinalay ng dalawang talent managers ng GMA7 dun sa kanyang anak na si Sandro. Ayan, alamin natin ang latest. Pero iba ang report ni Raymond bodyguards at alalay ng mga opisyal ng gobyerno bawal na sa Senado sa budget hearing. Ayan, ayon kay Senate President Cheese D. Butler Escudero. Bakit? Pati ba bodyguards pati mga alalay nasa loob ng hearing? Siguro yung mga yung mga chief of staff, ayan, pwede, pero tama nga naman, huwag na papasukin yung mga bodyguard dun sa loob, dun na lang sa labas. Safe naman ang loob ng Senado Raymond at Paas, please come in. Raymond at Paas. Awan. Babalikan natin si Raymond. Wala, Greg? Okay, babalikan natin si Raymond. Daming bayan. Standby, Raymond at Paas. Kaya napakahalaga po talaga na tayo po ay marunong pumili. Ayan, gaya na lamang sa mga ibobotong lingkod bayan dahil malapit ang eleksyon. Gaya ng mga kapare sa buhay. At siyempre sa pagpili ng karir. Ayan, mukhang nagkamal tayo ng karir na pinili. Dapat maging gymnast din po tayo. At maging sa mga kaibigan. Maging sa pagbili ng gamot. Para value for money ating mga gastos. Affordable man ang mga generic medicines. Pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang makilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. At tatandaan, kapag may reseta ang doktor,
piliin ang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Oras Chief Justice Alexander Jesmundo, abay Postmaster General Luisa Carlos, alas 8:31. Ang balitang ito ay Raymond Dadpaas, yan, grabe, pinaiyak nyo si Ninyo Mulak kahapon sa Senado. Standby, Raymond, at good morning sa mga officers and members ng AGFO, Association of Generals and Flag Officers. Naku, Mr. President, may panawagan po ang mga general natin na dapat daw po ay magkaroon kayo ng stand, ayan, political will para labanan ang korupsyon. Ayan, sabi nila, Mr. President, bumabaha na ang korupsyon ngayon. Naku, Diyos ko po. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:39. Number Sa Sister L. It's 8:42. Oh, sexy naman ni Sister L. Hi, Lakay. Good morning. Good Diyos morning, maray na aga. Sister L. Ayan. Pang ano tong suot ko ngayon Kaya, pang bridesmaid. Ganun ba? Oh, para kang mag-aabay sa Diba? kasal, ha? Thursday na Lakay Pa-weekend na yung outfit natin. Ayan. Okay. Oras, Sister L. It's 8:43 na Lakay. At oras na para tawagin mo natin ang siba, unahin natin Lotto King. Ginugulo mo Mukhang ako, malakas muna Lakay. Malakas. Di mamigay mo natin ng aginaldo, ha? Ayan. Okay. Nasaan ba ang Ninong Sherwin ngayon? Baka mapanis yung kanyang panregalo, ha? Pang-aginaldo. Abay, nasa Blumentritt. Sa may release ba yan? Ninong Sherwin Alfaro sa ating DZRH, malakas aginaldo promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang days before Christmas, Sister L? 139. Wow, bilis ng panahon. Palay mo yung Lakay. Kaya sabi ni Barry Manilo, Christmas is just Akala around ko the corner. close kayo Nasa post office na raw Nasa post office na ba? May nagpapadala ba ng Christmas card sa post office? Meron pa ba? Ngayong mga panahon? Meron pa minsan-minsan, ha? Kaya lang pagka dumating January na. May nagpapadala sa aming kamag-anak namin sa Amerika minsan. Uso pala ang Christmas card, pero yung personalized na. Pero alam mo pala kay dati nung bata, basta sobrang bata pa ako, naalala ko yung tatay ko, nagpapadala siya ng sulat. Yung snail mail. Very classic Lakay. Akala ko namimili rin siya ng Hallmark Hallmark card sa National Bookstore. Pero naturaan Ninong ng bayan, nasa Blumentritt, Maynila. Sherwin, Ninong, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon dyan? Nasa release ka ba ng trend? Sherwin, umuulan yata dyan, Tapos na? Lakay, parang timang yung panahon, Lakay. Parang kang tambay lang dyan, Tingnan mo, naka-shorts ka pa. Balik ba? Umulan lang naka-shorts ka. Hoy, hindi yan laro sa walang ganyang laro sa... Medyo sa Olympics, kung tumatalon, kasi hindi ko abot. Wala, di ka na pwede sa gold. Ayan, tapos na. Ayan. Ito mukhang makakagold yung tindahan na to dahil mantakin mo naka-tune in sa DZRH. Aba? Nakasaka sa kanilang radyo. Nasaan yan? Ayan, huling-huli. Ayan, Nakikinig sa radyo, Lakay. Ang ganda ng transistor niya. May flashlight pa. Ayan. High-tech. Solar power dyan. Tatay, pangalan niyo po? Ricardo Malyari. Si Tatay Ricardo, Lakay, merong maliit na tindahan pero busilak ang puso. Bakit? Dahil nakikinig sa DZRH, nakaginto talaga dito dahil mantakin mo solid na fan ng DZRH.
Matagal na kayo nakatune in sa DZRH? Matagal na po. High school pa ako, DZRH na ako. Naku, Panahon high pa ni si school Matar. pa. Paano pa rin Chadeli? Ayan, Mukhang kilala nito yung mga noon pa. Oo, tignan mo, nakikinig pa rin sa DZRH. Sino paborito mong announcer sa DZRH? Rick Radam. Mayor Macalma. Mayor. Bigyan ka agad si Kuya Rick. Ayan, oo. 1,000 pesos. Ayan na. At syempre, Lakay, dahil umuulan ngayon, meron din siya makukuha na DZRH. Ayan, magbayong ka. Lakay, pang pole vault yan, oh. Mag-pole vault ka nga, sige nga. Tama na. Ayan na lang kayo. Baka may sumay sa sabit ba? Ang ganda ng payong, kulay puti, ha? Sumabit. Bigyan mo si Kuya ng vitamins. Malamig ang panahon, pampainit ang katawan. Vitamin E. Katerno ng malamig na panahon, Lakay, malamig. Ayan. Nagpapawis na yung ating vitamin E. Ang laki naman yan. Isang litro yan, na vitamin na R at C. Ayan, no? Katerno yan. At syempre, meron din grocery bag ng DZRH. Yan, no? Ang bigat, parang. Bigat. Ayan, Thank you po. Thank you. Maraming salamat, DZRH. Mayor, thank you po. Ay, wala pong anuman, Kuya Rick. Ayan, mabuhay po kayo, ha? Yung paalala po, ha? Yung vitamin E, 3 kutsarita lang po yan, ha? Ayan. Maraming salamat po, Mayor. Okay, wala po anuman. Good morning, mga Ricardo Malyari. Mabuhay po kayo. Ayan. At siyempre, nagpapasalamat tayo, Lakay, kay Tatay Ricardo Malyari at sa mga kagaya niya na patuloy na nag-tune in. At siyempre, patuloy na nakikinig at nanonood sa DZRH dahil DZRH ang number 1 sa recent Kantar survey. Kaya nagpapasalamat kami sa inyo. At syempre, baka kayo nasusunod na winner natin sa DZRH Mas Malakas from ours number 6, Serving Batal Paro. Naubo pa. Serving Batal Paro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. At syempre, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong ng Bayan Sherwin Alfaro, ha? Ayan, good morning nga pala sa Ninong ng Bayan din. Ayan, si Secretary Dong Mendoza, ha? Abay, nga, ano to? Nagbigay din to ng mayroon din siyang donation nung baha. Ayan, huwag nating banggitin, baka dumami ang humingin na donasyon. Ay, mabuhay ka, Noble Kong Sec Dong, sir. Ito muna, report nga muna kay Raymond bago ang bisita natin na taga post office. Siya ba ang de facto o de jure postmaster general? Siya ba ay legal o illegal na postmaster general? Kasi kailangan Lakay, kahapon may nakausap din tayo na isa pang official ng field post. Ayan, so dapat marinig din yung kanyang side. Akala ko tayo lang nagugulan, pati pala mga empleyado ng post office, di alam kung sino susundin actually, ngayon. Actually, pati sila naguguluhan sila lahat. Talagang gulong-gulo sila. Natatakot baka di sila makasweldo. Sinong pipirma ng sweldo? Siguro naman susweldo sila, Lakay. Bawal ma-delay dyan, Lakay. Pero yung mga bodyguards, ha, bawal na raw sa bodyguards at alalan ng mga opisyal ng gobyerno, bawal sa Senado, Lakay, sa budget hearing. Oo, pero nababanggit mo Lakay ang pagbabawal sa mga bodyguards. Di ba bawal na ngayon yung may mga pahagad-hagad na mga... Alam mo ba kahapon dito sa may Palanan sa Makati, may Lakay? Nakasabay ka? Mayroon na naman, Lakay. Sa sobrang traffic, pinapatabi kami. Parang gusto kong balang yung sasakyan. Parang gusto mo harangan. Parang gusto kong harangan. Tapos tatanungin ko, sino ka? Nag-counterflow na tapos oo, Lakay. Dalawa ang kanyang tapos kung makahawi, akala mo kanila ang kalsada. Tinalo pa yung bumbero Bumbero ka ba? Parang gusto ko tanongin. Aris number 28, ano ang latest sa Senado? Anong latest kay Senate President Cheese D. Butler Escudero? Raymond. Mayor, Elaine, bawal muna ang mga bodyguards at mga julalay ng mga opisyal ng gobyerno na pumasok sa Senado kapag nagsimula na ang budget season. Ito ang inihayag ni Senate President Francis Cheese Escudero kapag nagsimula na silang o sa pagsisimula ng talakayin yung 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Ayon kay Escudero, August 14, magsisimula na ang briefing sa kanila ng Development Budget Coordination Committee o DBCC hinggil sa budget. Paliwanag ni Escudero, napaka-secured na building ang Senado, kaya hindi na kailangan ditong papasukin yung mga bodyguards at mga alalay ng mga opisyal.
at lilimitahan lamang kung sino yung mga pupunta sa mga committee budget hearing, kung sino lang yung may imbitasyon mula sa Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ng Senado. Ay yung mga staff, ilalagay sila sa isang holding room, meron ng pasilidad ito para sa monitoring, meron mga computer at printers na kung kailangan nila ito. Dahil sa ngayon ay kulang daw yung 8 committee rooms ng Senado kung magsabay-sabay ang mga hearing, kaya't limitado yung mga resource persons. Dahil maikli lang yung panahon na kanilang tatalakayin yung 6.3 trillion pesos dahil dapat tapos na ito sa September 28 na magbabakasyon yung Kongreso dahil sa Oktubre filing na ng candidacy para sa midterm elections sa susunod na taon. Narito si Senate President Chis Escudero. Secure na building ang Senado at hindi nyo kailangan dalhin lahat ng bodyguard nyo dito sa Senado. Sa labas na lamang po sila. Pangalawa, yung mga kailangan lamang talaga mag-attend at iimbitahan ng LBRMO ang papapasukin sa mga committee rooms. Meron kaming 2 holding area na pwede silang doon tumambay kung saan mapapakinggan nila yung hearing. Bibigyan namin sila ng internet, lamesa at koneksyon ng kuryente para kung may kailangan sila i-download at i-print at itakbo dun sa hearing, magagawa nila mula sa holding area. Ang bahagi ng pahayag ni Senate President Chis Escudero. Teka muna, Raymond. Ano nangyari doon sa hearing kahapon, doon sa hearing ni Senator Bong Revilla at Senator Robin? Umiyak si Nino Mulak. Oo, naging emotional siya. Na high blood pa. Walang ama, mayor na matutuwa. Nangyari sa kanyang anak. Okay nga sana doon yun, kaya lang medyo sablay kasi yung pagkakadala ng hearing, Mayor, dahil bakit? Pinipilit ni Senator Robin Padilla yung taga-NBI na dalhin daw yung 2 suspect na ng sinasabing kontraktor ng GMA. Ba yun? Mga talent coordinator. Hindi lang nag-imbestiga. Sabi ni Senator Padilla, dalhin nyo rito. Parang lang ng para madagukan, parang ganon. Padala na supina. Ng NBI, hindi naman ganon yun. May proseso. Ang gusto ng isa dalhin na doon. Kaya, yun. Pero ang tanong dito ay ipapatawag nga ba yung dalawa, yung dalawang talent manager, ha? Na talagang kung makaiyak si Nino Mulak kahapon, talagang mukhang grabeng pang-aabuso ang ginawa doon sa anak na si Sandro. Naglabas na ng subpina, Mayor, kahapon. Ewan ko kung mapipirmahan yun dito sa dalawang ito dahil ang sabi naman kasi ng GMA ay meron na silang internal investigation at actually patapos pa lang yung investigation nila at meron ding investigation na ginagawa yung National Bureau of Investigation. Yun ang so hindi natin malaman kung sakasakali alin ang magiging priority dito. Basta ang tinitiyak naman kasi ng management mayor ng GMA ay kumikilos sila at nagkaroon na rin daw ng pagkakataon na hinarap ni Nino Mulak yung 2 suspect. Nag-usap na daw sila at actually humingi daw ng tawad yung 2 Kaya ang sabi ni Nino, mapapatawad ko kayo pero kung ano man yung ginawa niyo, dapat panagutan niyo. At saka, yun ang kanyang sinabi doon sa 2 talent manager. Alam mo, tama lang itong nangyari umabot sa Senado, Raymond, dahil open secret naman yan Alam mo, maraming mga artista, mga baguhan, sa totoo lamang po, mahabigan bago mabigyan ng break yan, kailangan dumaan muna sa kamay ng ilang mga talent managers. Yan nakalungkot, yan ang katotohanan na mahirap tanggapin, Raymond. Mapababae, mapalalaki.
Yun ang binabanggit ni Senator Bong Revilla kahapon, mapalalaki, mapababae. Correct. Pero ang ayaw ni Senator Bong kahapon na parang may mga kahilingan kasi na pati yung si Sandro marapin daw sa Senado, sabi niya wag na. Kasi ano yun eh. Double whammy na, kawawa yung bata. Na-trauma na nga yung bata eh. Oo, kahit sinong biktima, hindi po ito hindi na dapat binibigyan ng pagkakataon na humarap pa. Pumiratin pa. Sakaling humarap man siya, sa korte na lang. O kaya kung pumayag si ninyo, di executive session na lang, wag in public. Hindi naka-public. Yun yung inihiling. Baka pati daw, hindi ko alam kung pagdating ng dalawa kung darating sila, baka sa ilalim daw sa executive session dahil talagang kita mo naman yung At saka may responsible din yung mga TV network, ganyan sa totoo lang alam naman natin yan pati mga kahit sinasabi ito ay individual hindi ito ang sinasabi kasi Lakay at saka Lakay Raymond hindi naman ito daw individual contractors. Responsible din ng mga giant network yan. Ayun, yun nga yung sinasabi din ng ni Senator Robin Padilla kahapon na responsibilidad na kahit na kasi kung minsan napakadaling sabihin kaya lang sinasabi ng GMA kumbaga contractual yung talent lang, hindi nila empleyado, kumbaga parang ganun-ganun na lang nabibitawan mo pag may problema. Pero pagka sumikat yung artista nila, amin yan. Pagkasabit, di amin yan. Ganun lang yan eh. Oo. Ayan. Parang kalayulo lang yan na ngayon. Lahat pinsan ngayon dahil nagdalawang gol. Yung mga nanalo, natalo, nawalang medalya, kinakalimutan. Sige. Pero kaya nga kaya lang hindi nga maganda yung pinagtapusan kahapon dahil nga sa diskusyon nung mga taga-NBI at saka ni Senator Robin Padilla. Para bang ang sinasabi kasi ni Senator Robin kahapon ay bakit hindi nyo hinold yung dalawa nung pumunta sa NBI? Kasi di ba meron naman tayong warrantless arrest. Ang pinapaliwanag ng NBI, nakarating sa kanila yung complaint or humarap na din yung imbestigan yung dalawa. Pero 10 days after na nangyari yung supposed na pang-aabuso. Alam naman sinasabi naman ng abogada na imilimit lang na ilang araw, hanggang 3 araw lang, pag lumampas doon, kailangan kasuhan mo na at sa korte na humarap mo sa piskalya at sa korte humarap kung sino man yung isinasaktan. Anong sabi ninyo? Nag-file na ba ng case laban dito sa dalawa? Ano pa? Pinangalanan na Anong pangalan nun? Anyway, hindi mo na matandaan. Hindi naman binabanggit kasi sa hearing din kahapon, Mayor, kaya hindi na namin pinakialaman dahil binanggit na sa mga report yan. Sige. Kasi nga, diba, medyo ang hirap nga ng ganitong klaseng kaso dahil pinangalanan yung biktima pero yung dalawang suspect. Oo nga, ito yung isa pala si Lakay Raymond, tsaka Lakay si Jojo Nones. Yung isa? Ayun, Nones? Oo. Jojo, ayan. Jojo Nones. Pinangalan naman na doon sa sa complaint. May complaint dyan at saka yung report din nila Borgie, nandun na yung pangalan ng dalawa. At pati yung kanilang abogado na kumakatawan doon sa dalawang talent manager na mga ito. So anong pinagtapusan? Ayun, na iimbitahan daw, Mayor, kung darating yung dalawa. Itong, actually, yun nga, yung dinig ko, pinasumpi na sila. Isumpi na? Para walang Tingnan natin. Kung sakaling darating at yun nga, may mga request din na sa ilalim sa executive session para hindi na malantad kung ano man yung iba pang mga detalye at mas maganda yung diskusyon kung closed door yung mangyayaring kanilang pagdinig. Ano daw ba ang ba't gano'n makaiyak si ninyo? Pinagtulungan ba nitong dalawa itong si Sandro? O huwag mo na sagutin. Grabe. Ayaw nang i-detalye. Ayaw nang i-detalye. Pero talagang parang yung nung kinuwento daw nung anak niya, talagang iba yung kanyang naramdaman itong bilang ama. Okay. Sige. Abangan natin yan, Raymond.
For the first time, alas 10 mamaya-maya lamang merong sesyon ang Senado. Thursday ngayon, pero may sesyon alas 10 ng umaga para isalang nila sa approval yung mga local bills na pending sa kanilang nagaling sa Kamara de Representantes. Yung nakita ko ditong pinakamarami, yung palitan yung pangalan ng mga ospital at palakihan kasama sa mga isinusulong ni Senator Bongo. Yung iba naman ay yung ibang mga colleges at yung iba naman ay humihingi na ideklara ng holiday yung kanilang, halimbawa yung La Union Day, araw ng Bukidnon, araw ng Summer Day, ideklara ng mga holiday. Nga pala, Summer Day nga pala ngayon, ha? Ayun, kaya ngayon may sesyon ang Senado. Okay. Ito si RH28 Raymond Advance, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond at congratulations kay DepEd Secretary Sani Angara. Ang bilis-bilis lumusot sa CA. Nakalusot sa commission on appointment sa kahapon. Lakay ang pangalan nung isa ay si Richard Cruz. Ito yung sinasabing independent contractors ng GMA Network. Si Nones, hindi independent. Parehas sila lakay. Parehas. Parehas silang independent contractors. Tanong natin kay Postmaster General Luis Carlos kung kilala niya ang mga ito. Ayan, sandali lamang po. Ayan, may guest tayo. May bisita po tayo. Guest, at kasi na-interview natin kahapon mahabigan yung isa ring opisyal ng PhilPost, si Chairman, ewan ko lang kung Postmaster General na rin, Micah Planas. Ayan, at andito ang kanyang katunggali. Ayan, parang politika lang. Postmaster General NCO Luis Carlos naman. At sasagutin yung mga paratang naging pahayag po ni Chairman Micah Planas kahapon. Dito sa DCRH, fair tayo rito. Ayan. Kailangan na both sides ay napakikinggan lakay. Ayan. Sandali lamang PMG Luis Carlos, sir. Greg, bigyan mo na ng kape si Postmaster Luis Carlos para masaya yung usapan natin mamaya sa kanya. Oras, Sister L. 3 minuto makalipas ang alas 9. Dala-dalawa ang kanilang Postmaster General. Ayan, andito po mahabigan sa aming studio si Postmaster General and CEO Luis Carlos. Postmaster General Carlos, sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Lakay. Good morning, Sister L. Good morning po sa lahat na nakikinig. Ayan, kayo po ba talaga ang Postmaster General? Well, I received my mandate from the President last July 16, appointed as Board of Directors and nominated as the Postmaster General and CEO of the corporation. Ayan, klaruhin nga natin ito, Postmaster General Carlos, sir, kasi alam mo mga abogado, maraming sinasabi rito, iba yung appointment at saka nominee. Ayan, nomination. Kasi dito sa inyong appointment, ayan, Office of the President Malacanang, July 16, 2024. Ayan, Chairman Michael Francisco Planas. Ayan, sabi rito, Chairman Planas, I am pleased to transmit the appointment letter of Mr. Luis Dalmasio Carlos as member, Board of Directors, Philippine Postal Corporation, to serve the term of office July 1, 2024 to June 30, 2025. Signed President Ferdinand Marcos. Further, please be informed that the President has approved the nomination of Mr. Carlos as Postmaster General, Chief Executive Officer, PhilPost. Ayan. So, klaruhin nga natin, sir. Ayan, kayo po ay in-appoint as a member of the board. Pero yung pong pagiging Postmaster General at CEO, dadaan nga daw po ba ito sa board para pagbotohan? Opo. It's a nomination. No? Being kailangan ka muna maging director ng board. And then from there, you will be nominated. There's a short list na ibinibigay po ng Office of the President. Kasama ka dun sa short list. And doon sa nomination na yon, ikaw yung napili ni Presidente. So, of all the board, supposedly,
kung wala kang nomination, it's just like parang you're accepting that nomination. It's a desired letter of the President that you will be the Postmaster General. So we were asking, he was given in that letter also na hindi po natin nabasa, there's 7 days for him to give it to me na ibigay niya. So mula noong July 16, supposedly may bumagyong isang araw, I think 24. No? Nga pala, ito, basahin ko yung last portion, third paragraph. Kindly furnish the appointee with his appointment letter and notify Mr. Carlos of his nomination within 7 days from receipt thereof. Very truly yours, signed Lucas Bersamin, Executive Secretary. Ayan. 7 days. So from that 7 days, hindi niya inabot sa akin. Inabot niya sa akin yan, I think, end of the month. Sa bahay ko pa pinadala, no? Sa bahay niya pinadala sa akin. So I received that, and well, basically, we were asking that the board be convened para may ayos po kung kailangan yung nomination, and I think it's a process na kailangan gawin. Hindi nagkakaroon ng regular board meeting. So we asked last Tuesday, August 6, to come out with that board meeting already para magkaroon na matapos na yung impasse, no? Para makagalaw na rin po. Wala pa ang board meeting kasi ang paliwanag sa amin, nagkaroon ng board meeting at siya po ang nanalo na... ito ay prior pa po. That was prior. That prior. Was, I think, prior June 18, letter. nung sinabi niya na siya ang Postmaster General, siya ang chairman, siya ang Postmaster General. Doon nagkabotohan. But it was not a scheduled meeting. In short, nagkabiglaan po. Dumating ho siya at ang dinadala niya sa akin doon, ang sinasabi niya, doon sa Civil Service Commission na issue, di ba? Binanggit niya kahapon on that one. And that issue was with finality, and basically yung doon sa fit and proper rule na sinasabi, wala kang doon sa desisyon, no? I will quote lang the civil service on that one. A comparative evaluation of the foregoing shows that Carlos meets education, experience, training, citizenship, and age requirements. He is likewise found to be in possession of a good moral character for the position. Ayan, sir, balikan natin yung education issue kasi nabanggit din niya kahapon. Pero balikan muna natin, ang sinasabi, nagkaroon na po ng election at siya ay inelect ng board bilang chairman, and at the same time, Postmaster General and CEO. Kailan yung nangyari yung election? Hindi ka ba kasama dun sa election na sinasabi yang siya ay inelect as Postmaster General and CEO ng PhilPost? Nung June 18 po yun. June 18. June 18, last month. Last month. Tapos, that's why nung dumating po yung appointment, no? And then nomination, dumating po yun after July 16. So nauna nga Lakay, nauna yung election. Kasi that was June, kung tama po. At July naman itong letter galing from Palace. Papalasyo ng Malacanang. Teka muna, klaruhin nga natin Postmaster General Carlos, sir. Bago kayo dumating ni Planas at kayo po dyan sa post office, sino ang Postmaster General? Ako po ang Postmaster General po. So, tama po yung sinasabi na in-announce daw po kayo as Postmaster General nung mag-election noong June 18. Opo. Yes, I was ousted on that day. Kaya lang, if you can oust the CEO or the Postmaster General, dapat po may cause. There's a cause. Ang nangyari po, binigla, and he asked the board to nominate him as the Postmaster and General and CEO. Ang nagiging problema po, which I asked also from the GCG, clarify ho natin yon, that the Postmaster General and the CEO and the Chairman should not be in one individual. Kasi po, lumalabas po walang check and balance. The check and balance, yung basically, you're doing all the executive functions, mga cheque, lahat. Tapos ikaw rin na nag-a-approve dun sa board. Right? So,
hindi mo na mababantayan. The CEO is supposed to report to the board, and the board supposed to be doing the policies of the corporation. Sabi niya sa'yo, CEO, gawin mo to. Ito ang gusto kong ayusin. So, yan ang... may sinasite siya kahapon na provision na parang exception to the rule na pwedeng although na nakita natin na may conflict. Dahil Postmaster General, CEO, and at the same time Chairman of the Board, tama, walang check and balance. Pero may sinasatya, di ko lang matandaan. Anyway, Postmaster General Luisa Carlos, sir, so nung kayo po ay in-house doon sa board noong June 18, kayo po ay pumunta sa Malacanang. Ayan, kasi may nag-report kayo sa Malacanang, kaya nag-issue po ng panibagong appointment. Ganun po ba? Hindi po, kasi by June 30, lahat po ng board, lahat po ng Postmaster General, hanggang June 30 po, dapat mag-hold over ka na lang. So, you get a new appointment. So, tas magki-clearance ka based on the quality processing ng PMS at saka ng GCG. Kailangan mo mag-submit ulit. Magsasubmit ka ulit ng mga papeles mo. Kailangan yung ombudsman clearance, kailangan mo ng civil service clearance, kailangan mo ng clearance sa NBI, baka may kaso ka, and then from the ombudsman, tsaka ng Sandigan Bayan. So yung processing po ng fit and proper rule na ginagawa po ng Government Commission and at the same time ng PMS, may quality processing po yun. Hindi po pwedeng lumusot sa kanila yung educational attainment mo. Opo. Hindi basta-basta po yun na... Kasi yun ang sinasabi niya kahapon na hindi to po yung graduate. Pagkatapos may mga irregularities yata sa bidding na gano'n. At sinasabing yun daw po ang grounds kayo po ay na-oust as Postmaster General noong June 18. Yes, pero Lakay, balik lang kita doon sa chairman and CEO. Opo. No? Nais ko lang pong linawin na based do sa issuance ng GCG, yung fourth issue ng 4.1, no? The CEO should not be the chairman unless provided doon sa charter. Katulad doon, yung charter namin ng 7354, hindi ho sinasabi na ang chairman at CEO ay isa. Hindi katulad ho ng ibang ahensya, katulad po ng PAGCOR. Iisa ho ang chairman and CEO. So kahit po malinaw ito, humingi po din po tayo ng opinion sa GCG at ang position ng chairman, PMG, CEO. At sabi po ng GCG, sa kanilang opinion, and I quote, "The GCG further note that the PhilPost Charter does not expressly provide that the position of the CEO and the chairperson shall be vested in the same individual." So, dumarating po for balance of power, for increased accountability, for check and balance, for greater capacity of the board, for independent decision making in optimum capacity to exercise supervisory function over the management. Ayan, siguro na baka na-meet nyo yung requirement na yan, kaya in-appoint kayo uli ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Opo, kasi yung processing po niya, hindi ho siya biro. Hindi ho katulad dati-dati nung wala pa ho ang commission at wala pa ho biglang basta political appointment ka. Hindi ka nag-check-in kung ano-ano. Pero ito, dadaan ka sa masusi, tapos ibabalik ka sa ang GCG, magbibigay ho ng shortlist. Doon sa shortlist, ipakikita ho sa OP yun. Itong apat na to, si Juan, si Pedro, tsaka si Luis, tsaka si Lanas. Sama-sama ho kayo dito. Ito ang pinili ni Presidente. Ito ang nominated ko. So kung ikaw ang nominated, basically it's a ministerial thing. Dahil wala naman hong pagbobotohan kung sino ang... Okay. So, na-nominate ka, na-appoint ka as a member of the board and then nominee as the Postmaster General and CEO. Nagka-eleksyon na ba dyan? Ayun na nga po yung hinihingi namin board meeting. Wala pa. Until now, wala pa rin po. Nung asais po, humingi po kami ng special board meeting para matapos na. For any reason, no? Dinala ho niya na naman sa August 20. Ito yung binabanggit niya kahapon. Dali niya na naman sa August 20. So,
O sinintay natin eleksyon sa August 20 August 20, oo. Ganun Pero lang, Lakay, syempre ito masalimot yung nangyayari itong mga ganitong conflict, may mga epekto. So kumusta sir ang mga empleyado, kumusta po ang takbo ng PhilPost ngayon dahil po may ganito pong nangyayari? Dalawa ang Postmaster General. Siyempre po, number one, yung mga empleyado, litong-lito na rin po, no? They don't know who to follow. No? But based on my appointments, I have to run the corporation in the executive level. So napopolarized po ang tao, and hopefully matapos na rin yung impasse. That's why we were asking for an earlier board meeting to do that, but I never, last Monday, nung supposedly Tuesday kami magbo-board, naglabas siya ng sulat na dali na lang natin sa 20. Ayan. Okay. Maputo lang kita, Postmaster General Luis Carlos, sir. Kayo po ay nag-oath kay Chief Justice Alexander Gismondo. Nakita yung picture. Ayan na. Ano yung oath taking nyo? As a member of the board or Postmaster General and CEO ng PhilPost? Yung kasama po siya as a board of director, Postmaster General, and CEO. Because after you get that appointment, you have to get an oath of office. When you get that oath of office, kahit po barangay, kanino man, basta you will have to get that oath. And ang nakalagay po dun sa oath of office is Postmaster General and CEO of the corporation. Based on the appointment given by the Executive Secretary and then the President. Pero kasi nakalagay kasi dito sa yung pinirma ni Secretary Lucas Bersamin, appointed as a member of the board, and then yung Postmaster General and CEO, nominee lang. So subject for votation pa rin ito ng board. Yes. That's the process. You have to do that process also. So malalaman natin kung magkakaroon ng board meeting sa August 20, sir. I think he's stoop already on that one. Siya naglipat na nun ng 20. Para lang sana matapos yung problema. I was asking that last Tuesday. Supposed to be, dapat ibigay niya kasi siya na yung nag-request na naman ng 20. Kanya lang, that's about, you're talking about another 13 days. Darating yung sweldo ng 15 at lahat. So marami yung kailangang iayos. No? Nakapanong kay Chief Justice, pwede na siguro pumirma. Pero kayo po ang acting na Postmaster General o siya? No, ginagamit niya yung June 18 doon sa as Postmaster General. Chairman as Postmaster General and as CEO. So conflict nga ito, Lakay, kasi pwede ba para hindi na mag-away-away? O sige, akong pipirma ng sweldo ng mga taga Luzon, ako sa Visayas, sa Mindanao. Ate, muna tayo hanggat hindi ba naayos? So pareho kayo nag-opisina ngayon dun sa PhilPost. Ang ginagawa niya po is hindi niya pinapapasok yung staff ko, no. Sinasara po, and I was telling them in an order lang ko that is a private or that's a public property. You cannot close the gates of that's an office, publiko po yan. Okay, ito tanong ko, Chairman Postmaster Luis, sir. May opisina ang Postmaster General and CEO sa Post Office. Sino ang nakaupo doon ngayon? Yun po yung opisina ko. Tinake over niya po. Tinake over. And I'm asking him sana to relinquish that office. Kasi may office naman yung chairman of the board. Diba? So tinake over niya po yun. And I asked him last Monday, you vacate that room kasi that's my office. Ayaw niya. Up to now, hindi niya pa rin po binabakit. Saan kayo nag-opisina ngayon? Sa labas? Hindi naman po. Doon sa isang conference room para maiayos and hopefully magtuloy-tuloy na nga po. Hindi niya ibinigay yung board meeting. Wow. So, masaya pala. Teka muna, isa na lang Postmaster General Luis Carlos, sir. Paano po kung natuloy po ang eleksyon ng board sa August 20? Mag-e-elect kayo ng Postmaster General and CEO. Paano po kung hindi kayo swertehin, hindi kayo makakuha ng suporta? Mag-giveaway po ba kayo? Magiging board member na lang kayo at hindi Postmaster General?
Yes, if the majority will say that but remember only the executive powers of the president can appoint and take out that appointment. Diba? It's parang defying the orders of the executive branch. Ayan. Okay, masalimot pala ito, ha? Apo Lucas Bersamin, good morning, Mr. President. Resolve nyo kagad ito ilang milyon po, ilang libo po ang empleyado ng PhilPost? It's more or less about 7,003. People all over the country, no? All over the country, mga post offices po sa malalayong lugar at dito po sa Maynila. Ayan, ako baka yung mga sweldo nila, yung mga di maibigay. Hindi naman po. Wag naman sanang maapektuhan. Ano bang sweldoan sa PhilPost? Quincenas katapusan o once a month lang? Quincenas hanggang 15-30. 15-30. Okay. Di abonohan nyo na lang muna. Nag-abono. Ang laki nun. 7,000 plus. Hindi naman tigpipiso lang ang kanilang sweldo. Okay, so masalimuta pala Pwede maghati lang kayo ng dun sa opisina ng Postmaster General and CEO. Half day. Siya sa umaga, ikaw sa hapon. Next week, siya sa umaga, ikaw naman sa umaga, siya sa hapon. Schedule. Parang classroom lang noon nung nagkukulang. Medyo kakaiba ito. Anyway, sige po, may panawagan po kayo, Postmaster General Luis Carlos, sir. Well, sa akin po, pangangalagaan ko lang po yung mandato na binigay sa akin ng Presidente. No? And hindi po natin papawalang halaga. Sabi niya nga po doon sa kanyang SONA, sa huli, di ba? Paglalaban mo ang tama at yung makatwiran at pang mabuti. Lalabanan mo naman yung masama at yung mali. So, in that effect, I think, kung wala ka namang gagawin, kailangan magsalita ka in that end. So, to all the employees and I'm sure it will end. Matatapos din po 'yan and just hold on and I think this impasse will help. Ang importante po ay ang korporasyon po ay dumating sa punto na bumalik ho tayo sa regular na operasyon at bumalik po ang kita. No? Magpapasko na kailangan maayos kasi yung mga padala. Yes, mga OFW. Ayan. Malaki rin po kasi yung kailangan gawin do sa post, no? In terms of digitizing it. No? Marami yung programa coming from katulad doon ng sinasabi kong about the proof of delivery. It's a simple. Lahat po ng ginagamit ng mga private couriers already na nagbubuo kami ng simple K-app. No? An application na pinipicturean mo na lang yung tao, yung proof of delivery mo tumatakbo na. So ito ay digitization, parang digitization. Tapos po mag-upgrade na rin tayo from medyo traditional to from a letter company to a parcel company. Last na lang po, sir. Sino po ang nag-appoint kay Mike Planas as a chairman? Well, it passed through the same process that I did. No? Dumaan din kay Secretary Bersamin, pinirma ng Dumaan Presidente. po yan sa GCG as chairman, no? As nominated also as chairman. Dumaan ho yan sa GCG, dinaan ho yung quality of process sa presidential management staff. At lumabas ho yung papel na yun. As a nominee also as chairman. Okay, so hintayin po natin yung election sa 2025. Hindi pala, August 20. Ayan. Okay, susubaybayan po namin yan. Postmaster General Luis Carlos, sir, maraming salamat po at maganda umaga po sa inyo. Thank you at good luck sa inyong eleksyon. Good morning and salamat po, Lakay. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you po. Pwede na po yung mga kampanya. Anong Ginawa national election. Anong sabi kasi ng presidente diyan? Di ba pinapatigil na yan? Ba't wala? Ba't wala, Lakay? Nawala tuloy. Ayan. Anyway, Postmaster General Luis Carlos, sir, maraming salamat po at maganda umaga po sa inyo. Thank you and good morning. Thank you din po. Sana po ay maayos ang inyong problema sa PhilPost. Pogi, nangyari dito sa... Ayan, ito. Ayan.
Damdamin Bayan. Sabi ko na ba, nakalito yung switch natin dito. Yung console lakay na move kasi yung ina-up dyan eh. Standby, dyan para sa standby mga ng Milky Rigunan. Naku, ang daming issues sa Kamara de Representantes. Standby Nicole Lopez. At congrats kay Secretary Benny Laguesma. Abay, bumaba ang unemployment rate. Ayan ba? Natutuwa siguro ngayon si Secretary Benny. Abot hanggang tinga ang ngiti naman Secretary Benny. Ha? Oras, Sister L. It's 9:29. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. I will keep foremost in my heart and in my mind the debt of gratitude I owe you for the honor and responsibility that you have conferred on me. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 38 minutes after 9. Ayan. Val Gonzales, ha? Meron pa bang 29 pesos na bigas dyan sa NIA? Dyan sa Quezon City? Abay, gusto kong matikman yung sinasabi ni Grace Vera Sansano kanina, yung 29 pesos na kada kilo na bigas galing Nueva Ecija. Mabango. Masarap yun, lakay. Masarap at saka malambot daw. Yes, oo. Syempre, lakay, fresh yan eh. Sandali lamang bagong ani. Anong pagkabagong ani? Mabango talaga na siya, lakay. Tsaka manamis ang rice, lakay. Mapapa-extra rice ka talaga. Talaga, ha? Good morning, Manong Johnny, ha? Itong marites natin, alam mo lakay yung issue sa post office, ha? Abay, mga brad dyan, ha? Bakit? Si Mike Planas, brad niya si Manong Johnny Sigmaro. May mga bumubulong ba sa'yo, lakay? Si Postmaster General Luis Carlos, kay Chief Justice. Pero lakay, kapag ganyan sana nare-resolve agad dahil medyo nagsasuffer yung maliban sa mga tao, syempre lakay yung operasyon. Totoo yan. At nakalungkot na mga opisyal nag-aaway-away. Yes, dapat nagkakasundo. Pero happy birthday muna kay Angelo Palmones. Ayan, Kong, thank you so much sa pag-catering. Binabati kayo dating girlfriend na Justice? Siyempre, kaya tinan mo si Kong ang tino. Binabati kanya dating girlfriend na Justice. Siyempre. Justice Nancy Palmones is the name ng Court of Appeals. Kaya naman pala astig ang Kong. Kaya pala si Kong Kaya pala may pa-catering Yes. At happy birthday din kay bossing Nap Magno ng San Miguel. Binabati ni Ninong Ramon San Miguel Ang. Ayan, RSA. At happy birthday din kay ating Star Ana Pastrana mula kay Noble Lieutenant Jimmy Cruz at Zeya. At happy birthday kay Kuyang Manu Villarica Pawn Shop. Ayan. Uy, Kuyang Manu, birthday mo, ha? Alaba tayo dyan. Kuyang Terry Marinas, very useful Gerard Ceballos, ating Jackie Kalinisan at Bong Labog. Happy birthday at happy birthday in heaven, Sister L. Happy birthday in heaven kay Apo Hiking Society. Apo Danny Javier. Ayan, kung nasa amang ka man, Apo Danny Javier, binabati ka na mamisa sa Sandigan 82 Golfers. Ayan. At happy 123rd anniversary ang Philippine National Police. Pero sandali lamang, pakibati na happy birthday si Carolina Nicolas, Raul Manahan, pagbati mula kay Caloy Pascual Jr. At happy, anniversary din ng Land Bank of the Philippines, 61st anniversary. Happy anniversary po. Happy birthday, Madam President CEO Rosano Ortiz. Ayan. Ortiz nga ba apelyido na Rosano Ortiz? I-check ko lang kay baka mamaya ibang tao yung binabati mo, ha? Rosano Ortiz, alam mo Rosano Ortiz, dating girlfriend ni Vic Vargas yan. Ang kasalukuyang presidente lakay ng Land Bank, baka mamaya Lynette Ortiz, hindi Rosana. Kala ko, kaya mo iba na naman. Lynette Ortiz pala, pero Ortiz ang apelyido. Yes, President and CEO Lynette Ortiz. Binabati po kayo ni Ma'am Rhoda Miranda, Vice President for Treasury MBC Media Group. At happy anniversary sa Philippine National Police. Ando na ba ang Pangulong Marcos? Alamin natin ang report mula kay Edniel Parosa, ha? Ano ba ang ganap? Ayan. Naku, meron bang special announcement kaya ang Pangulong Marcos sa ika-123rd anniversary ng Philippine National Police? Teka,
Anniversary ng PNP o ano ito? Police Service. PNP yan. Ayan. Okay. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, alam mo, napaka-punctual talaga ng presidente. Maaga pa sa call time. Talaga? Yung Presidente Bongbong Marcos, Lakay, itong Commander-in-Chief natin, alam mo ba, 9:30 ang abiso. Pero wala pang alas 9. Nasa ilalim na ng ambon at pag-inspeksyon ng mga assets ng Philippine National Police sa ika-123 Police Service Anniversary dito sa Campo Crame. Kabilang Lakay doon sa kanyang mga unang sinipat dito sa tapat ng PNP Mortuary kanina ay yung mga nakadisplay ng mga bagong armas ng pambansang pulisya. Aabot sa 155 unit ng light machine gun ang nakadisplay rito at kanyang hinawakan pa kanina. Habang nakahilera naman doon sa tapat ng main headquarters, medyo malayo rito sa atin, yung 20 personnel carrier, 200 at 79 na motorsiklo, 193 light transport vehicles at 75 units ng patrol jeep. In-inspection din yan ng Presidente. Kasama niyo kanina sa pagpasok dito sa Camp Crame, sina Interior Secretary Benar Abalos, at syempre sumalubong si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at Police Major General Mario Reyes ng Directorate for Logistics sa kanyang inspeksyon. Pagbuhos na kayo ng malakas na ulan sakto dito sa PNP HQ, nakapasok na rin ang Presidente at tuloy-tuloy ang programa dito sa loob ng PNP Multipurpose Center. Kanina lamang ay nagtalumpati si PNP Chief General Marbil kaya ibinida nga itong mga accomplishments ng PNP sa ilalim ng kung tawagin ni Bagong Pilipinas at ngayon ay pinangungunahan ng Presidente Marcos Jr. itong paggawad ng pagkilala sa iba't ibang mga individual at unit ng PNP na nagpapalas ng mahusay na serbisyo sa gitna ng duty. Dito nang Mulakay, kung may special announcement, hindi pa natin mabatid sapagkat hindi pa nagtatalumpati ang Presidente. Pero yung mga tauhan dito Lakay ng ng Malacanang para naghahanda na sa tanungan kung sakali pang papaunlak ang Presidente Bongbong Marcos sa media. Ambusin niyo. Pagtapos nito, Lakay, pagtapos nito, didiretso siya sa isa pang event. Alas 11 ng umaga dyan naman sa lungsod ng Tagigya. Kaya ang Presidente Marcos napakaaga at ito nag-leave ng awarding ng mga exemplary officers at organization unit ng PNP. Inaantay na lang natin yung kanyang magiging speech at yung iba pang mga magaganap dito sa program nito. Baliban doon sa mga binabagit ko mga opisyal Lakay, may mga invited din dito na mga galing sa Kongreso at iba pang opisyal batay doon sa advisory, pero sila ay nandoon sa bandang harapan at tayo dito medyo umatras tayo para makapag at ito tatawagin na Lakay ang Presidente Marcos Jr. Sa loob ito Edniel sa tawag niyan anong hall yan? Multipurpose Center. Ayan, multipurpose hall. Tama lang sapagkat doon sa labas yung yung hilera ng mga assets at malakas din yung buhos ng ulan. Pakinggan natin Lakay kung may oras tayo. Ayan na. Itong talumpati ng Presidente Bongbong Marcos. Thank you to the Secretary of the Department of Interior and Local Government, Secretary Benhur Abalos, for his introduction. Please take your seats. The Excellencies of the Diplomatic Corps who have joined us here this morning, National Security Council Secretary Ed Año, the NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Alberto Bernardo, and the other heads of government agencies that are present with us, the Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, AFP Chief of Staff General Romy Browner, the officers, non-commissioned personnel, and civilian employees of the PNP, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Morning. It is with pleasure that I join you today to be with our country's brave peacekeepers and protectors as we celebrate the 123rd Police Service Anniversary. For over a century, our police force has stood as guardians of peace, of order, and safety in our communities, ensuring the well-being, the security, and the dignity of every Filipino. This noble work is perfectly captured in this year's commemoration theme, Sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka, which banners the PNP's aspirations in this new chapter of our nation's history.
Not only does this speak of our law enforcement's commitment to ensure the welfare of our people, but it also advocates for a more profound transformation in the image of the police under a bagong Pilipinas. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, ang ating mga kapulisan ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Malakas ang kumpiyansa at matatag ang ugnayan sa pagitan ng pulisya at sa sambayanan. At tayong lahat ay nagkakaisa sa ating mithiing makamit ang isang mas mapayapa at maunlad na bayan. I acknowledge the strong determination of our police to maintain peace, security, and harmony in our beloved country. I salute all of the officers and personnel of the PNP under the current leadership of Police General Romel Marbil. His tenure over the past months has been filled with noteworthy reforms and achievements that we can proudly present to the Filipino public. Under General Marbil, the police have taken aggressive steps towards sustaining the gains of peace and order that we have collectively and painstakingly worked hard for. The PNP has intensified its patrol operations and increased police deployment, contributing to a notable drop in crime rates, particularly in what was formerly crime-prone areas. Under your leadership, the police has responded to nearly all, or to quote the actual number, 99% of the calls for police assistance. Last May 30, we operationalized the PNP Cybersecurity Operations Center to intensify our cyber patrolling. This initiative enhances our police cybersecurity capabilities, thus ensuring that the police can handle the complexities of cyber crimes. Our crackdown on illegal drugs, smuggling, illegal gambling, private armed groups, human trafficking, and criminality has also strengthened significantly in the ways that are not only effective, but legal and lawful. Indeed, police operations are now conducted as humane, as truthful, and as bloodless as possible. Lastly, your joint operations with the AFP on internal security have led to the neutralization of close to 2,000 or 1,951 members of local and communist terrorist groups. These achievements were made possible because the PNP's resolve to uphold the rule of law and the unparalleled dedication and service of our police officers, led, of course, by our Chief PNP, General Marbil. To PNP Chief Marbil, you carry on your shoulders the honorable task of leading this paradigm shift, this transformation that we are doing not only for the police, but for the entire society of the Philippines, wherein our police are not feared, but welcome in our communities, wherein communities work with the police out of trust, not mere compliance, and where citizens themselves become partners, vigilant partners against crime. In carrying out this task, the police needs to be disciplined, transparent, and fair. Erring and corrupt police personnel will face the appropriate sanctions. Remember, your mandate and place in public safety and service is at the core of your duty. I also urge all police personnel to support the leadership of the PNP. I trust that you will sustain your current initiatives and take care of the people's increasing confidence in the PNP's abilities. So as we commemorate your anniversary, we commend your sacrifices, hard work, and genuine service for the country. Remember that your tasks, regardless of magnitude or gravity, leave an impact on the lives of our people. And to all our awardees this year, my sincerest congratulations on your well-deserved recognition. May you serve as an inspiration for others to serve our people with integrity, excellence, and utmost dedication. To all the officers and personnel of the PNP, rest assured, we are prioritizing your welfare and also that of your families. This administration remains committed
This administration remains committed to supporting the PNP through the Comprehensive Capability Enhancement Program. We will also continue to provide additional logistical resources and advanced information technology tools to further empower our police force. As long as we are united by our common goal of protecting our people and ensuring that the rule of law reigns supreme, we are on track towards a safe, secure, and empowered Bagong Pilipinas. Once again, a happy 123rd anniversary to the Philippine National Police. Mabuhay ang ating kapulisan, mabuhay ang Bagong Pilipinas. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Jel. Thank you very much, sir. Jel. We will now proceed. Bongbong Marcos, ang kilid ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa 123 police anniversary. Doon lang kayo sa mga kalituan kung ito ba yung PNP anniversary. Yung 123rd Police Service ay pinagdiriwang ngayon. Ito yung commemoration doon sa pagtatayo ng Philippine Constabulary pa. Kaya Police Service Anniversary. Oo. Yes, lakay. Kaya hindi nila tinatawag na PNP Anniversary. Tapos yung PNP kasi na-enact noong 1991 pa lamang, so batang-bata pa. The Philippine National Police. So live pa rin mula rito sa Campo Crame. Mamaya magbabalik tayo makalipas ang ilang updates pa, further updates mula rito. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa Danger Age. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa mula sa Campo Crame sa ika-123rd Police Service Anniversary na dinaluhan kaya sa Warren Speaker ang Commander-in-Chief, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya alam, may inaasahan akong punchline, pasabog, wala ha? Wala. Nag-expect ka Oo nga. Alam mo Lakay, minsan iwasan natin ang pag-expect para hindi tayo nasasaktan. Ay, may hugot. Mahina ang speechwriter. Daming Bayan. Akala ko may babangit tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. At saka si Alice Guo Lakay. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli itong mga to Oras, Sister L. It's 9:54. Isang minuto na lang. Alas 10 na. Kaya pala magpapaalam na tayo bago tayo magpaalam. Ayan, standby Nicole. Ihabol nga natin yung report ni Nicole Lopez. Kaya pala namimigyan ng kondo si Ninong Andrew Tan. Bakit Lakay? Na Megaworld. Abay, kumita ang Megaworld ng 11% sa 9.8 billion sa unang 6 na buwan ng 2024. Diba? Kaya 6 months pala yan, 9.8 billion na yan. Ayos Lakay. The more you give, the more you receive. Yes, kaya pala maraming blessings si Ninong Andrew Tan at Kevin Tan at Ninong Winston Ko. Ayan, abay talagang nag-share talaga ng kanilang blessings. Pero congratulations muna sa mga officers ng Bulacan Shrine Club at nag-iimbita sila mga nobilities sa kanilang installation sa August 13, araw po ng Martes, alas 2 ng hapon. Congrats above, Pambirang President, Grandmaster Ariel Kayanan, First Vice President Noble Emmanuel Ibasco, Second Vice President Noble Omer Cruz, at Treasurer Noble Randy Bosque, Secretary Noble Brian Pesimo, Auditor Noble Andres Pangilinan, at ang installing officer, ikaw pala kuyang Ayong Lorenzo at ang inaugural address, Grandmaster Ariel Kayanan, installing Marshal Adam Sim, at inspirational speaker, Most Worshipful Noble Pacifico Boy Anyag. Wow! Congratulations! Your business is our business. Kita ng Megaworld lumobo ng 11% o 9.8 billion sa unang 6 na buwan pa lamang ngayong taon. Miss Nicole, di ba? Mrs. Nicole Lopez Puyawan. Mrs. Please come in. Lumobo ang kita ng property giant na Megaworld Corporation ng 11% sa 9.81 billion pesos sa unang 6 na buwan ng taon. Ayon sa pamunuan ng Megaworld ni Business Tycoon Andrew Tan,
Resulta ito ng malakas nilang real estate sales mula Enero hanggang Hunyo. Tumaas ng 30% ang real estate sales ng MegaWorld sa 24.82 billion pesos dahil anya sa mataas na demand sa residential properties sa kanilang townships, lalo na sa Taguig, Cavite, Bulacan, Palawan at Cebu. Sabi ni MegaWorld President Lourdes Gutierrez Alfonso, nakikita nila ang patuloy na paglago ng kanilang negosyo dahil sa lumalakas na demand sa residential properties sa labas ng Metro Manila. Inihayag ni Gutierrez Alfonso, umaasa silang makakapag-launch pa sila ng mas maraming proyekto bago matapos ang taong ito. Target anya ng MegaWorld na matapos ang 2024 na mayroong 35 townships sa bansa. Nakapag-ambag din sa malaking kita ng MegaWorld ang pagsigla muli ng meetings, incentives, conventions, and exhibitions o MICE activities at lokal na turismo. Kaya naman, lumago ang revenues ng MegaWorld ng 38% sa 2.36 billion pesos sa unang 6 na buwan ng taon. Nitong Abril, inanunsyo ng real estate company na inumpisahan na rin nila ang 1.5 billion pesos na Mactan Expo Center na may 2,500 seating capacity sa probinsya ng Cebu. Habang nitong Hunyo lamang, binuksan na ng MegaWorld ang Grand West Side Hotel na may 1,530 rooms na pinakamalaki anyang hotel sa bansa sa Parañaque City. Lumago rin ang mall segment ng MegaWorld Lifestyle Malls ng 19% sa 3.02 billion pesos, habang plano pa nilang gumastos ng 12 bilyong piso para sa isang active wellness township sa Batangas, kasama ang operator ng The Farm at San Benito sa mga susunod na buwan. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 51 centavos kada US dollar, habang naitala sa $78.33 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alexa Sembrano. At yan na po mahabigan ng kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Lakay, bago tayo magpaalam, batiin ko lang ang Muntinlupa City DDRM kila Department Head Dr. Erwin Alfonso, Assistant Department Head Edward Arsiga at kay Mayor Rufy Viazon at sa mga kawani ng DDRM mula kay Jake Repsidi. Ayan. Good morning sa inyo. Salamat. Naka-tune in daw sila, Lakay. Uy, maganda umaga po sa inyo. Good morning po. Sister Elpo, Elaine Apit, stay safe everyone. God bless po. Hi, Mama Yoli. Orasyon. Susunod na, Operasyon Tulong. Nakabalik na ba si Lugaw Queen o nagpapalugaw pa dyan sa may, saan yung sunog? Cavite, Bacoor. Mukhang nandun pala kayo. Nandun pa, ha? Sino nga papalit? Si Miss Aliyah o si Miss Mabel Aribe, ha? Hindi ko. O baka nandiyan na Lakay. Yeah. Baka yung team niya ang naiwan. Anyway, mahabigan na susunod na Operasyon Tulong. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Number 1.